bago sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina at buhat ng oras na yaon ay natanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tapat. Sa talatang ito ay sinasabi ng Panginoon na inahabilin niya ang kanyang ina, sa kanyang alagad, pinagkakatiwala niya ang kanyang ina sa kanyang alagad. Dahil alam niya na walang maiiwan sa kanyang ina. Parang tayo dito sa hinduyang ito, bilang isang ako'y isang ina na rin, masakit para sa akin na makita na ang aking anak ay nagdurusa, pinapahirapan at pinuputya ng ibang tao. Sila po ang pinuputya at pinapahirapan ng ibang tao. Masakit para sa akin na sinasaktan sila ng mga tao. Na kaya naman naghihirap ang Panginoon ay dahil sa ating mga kasalanan. Inubos niya lang ang ating mga kasalanan kaya siya ay nakabayubay sa krus. Hindi ba't napakasakit para sa isang ina na makita ang kanyang anak na nakapako sa krus na pinapahirapan ng mga tao at si Maria lamang ang umiiyak doon sa kanyang harapan habang ang mga ibang tao nandun ay hindi na napapansin na si Maria ay umiiyak sa kanyang harapan. Ngunit si Kristo ay nakikita ang kanyang ina na nakikita niya ang kanyang ina na umiiyak, nahabag siya dahil alam niya dahil alam niyang nalulungkot ang kanyang ina sa kanyang sinasapit, ngunit wala siyang magawa kundi tingnan lamang ang kanyang ina. Tayo dito sa katurong ito, ang gusto ng Panginoon ay ating mahalin ang bawat isa. Tayo ay magtulungan dahil alam naman natin na tayo nandito ay halos magkakapatid at pamilya na ang turing natin dito. Ang ating mga magulang, ating igalang, ating mahalin dahil kahit naman sila ay wala na dito sa libutan ay patuloy pa rin nila tayong ginagabayan. Nandyan sila palati sa atin, nakagabay. Hindi niya tayo iiwanan dahil ang pamilya, sila yung sa huli, sila lang ay nandyan sa atin na hindi tayo iiwan sa kahit anumang pagsubok at kahirapan sa ating buhay. Ang Panginoon, marami siyang tinulungan, madami siyang pinagaling, madami siyang pinakain. Kahit ang patay ang kanyang binuhay. Ngunit ni isa sa pagdurusa niya na siya ipinako sa krus ay walang tumulong sa kanya. Libo-libong tao kanyang tinulungan, wala man lang sa kanyang tumulong. Kaya tayo bilang pamilya dito sa katuruang ito, ating pagtulungan ang bawat isa. Huwag tayong magpatukso sa mga galit, ating kalimutan ang mga galit sa ating puso at huwag nating panatilihin ito dahil wala itong mapupuntahan. Tayo lang din ang mahihirapan. Dahil ang ating ina, sila ang ating masasandalan sa lahat ng pagkakataon. Dahil napakaswerte ng mga taong may mga magulang na nandyan palagi. Sila yung taong hindi ka iiwanan sa huli. Sila yung taong nandyan palagi para sa iyo. Magkasakit ka man, isang ka magpunta, kahit mag-asawa ka man, nandyan pa rin sila palagi para sa iyo. Sila yung, dahil sa kanila, utang yung buhay nyo sa kanila, wala kayo dito sa libutan. Hindi ako nagtanim ng galit sa aking ina, kahit kami iniwanan ng aking ina. Kahit ako iniwan ng aking, hindi ako nagtanim ng galit. Dahil nung napunta ko sa sentrong ito ay doon ko napagtanto na talagang ang ina ang ating sandalan sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang ating ina, sila yung mag-aalaga sa atin, magpapalaki, bubuhay. Sila yung magtuturo sa atin ng tamang landas, ng tamang gagawin. Sila ang gagabay sa lahat ng pagkakataon. Hindi nila tayo iiwanan. Dahil sila lang yung taong nakakakilala sa atin. Naiintindihan nila tayo. Dahil yung mga magulang natin, malaki na yung dinanas na hirap nila sa pagpapalaki pa lang sa atin. Kahit sa akin wala nagpalaki sa akin, magulang alam ko ang hirap dahil naging ina na ako.
Dahil ang hirap na dinanas ng inay, wala pa sa ng paghihirap ng dahil ang bawat ina na nagkaroon ng anak ay napakaswerte. Ngunit napakaswerte ng anak na nagkaroon ng ina na talagang hindi iiwanan hanggang sa huli. Si- Sila yung sila yung sila yung nandyan para palagi sa atin, gagabay. Hindi nila tayo iiwanan hanggang sa kahit nga ang ating mga magulang ay nasa ibang dako na, nasa kaitaasan na, nakatingin pa rin sila sa atin. Ginagabayan nila tayo, hindi nila tayo iniiwanan. Kaya tayo mga anak, maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Dahil ang ginagawa nila ay hindi madali. Napakahirap, napakadami nilang tinitiis para sa atin, para sa mapabuti tayo. Ganun din naman ang sinabi ng Panginoon. Kaya tayo sundin lang natin ang mga sinasabi ng ating mga magulang. Huwag tayong magtanim ng galit kung tayo may napapagalitan. Dahil ito ay para din naman sa atin. Dahil ang mga magulang walang gustong hindi maganda para sa atin. Alam naman natin na simula pa lang pagkabata hanggang sa paglaki natin sila na andyan sa atin. Kaya sana huwag nating kalilimutan, katulad ni Maria, na nandyan siya, kahit nandyan siya sa huling hiningan ni Kristo. Tinitingnan niya na napakasakit para sa kanya, na sa dami-daming tinulungan, sa dami-daming pinagaling, pinakain ni Kristo. Ngunit may isa man lang, wala man lang nakaalala sa mga ginawa niya. Pinagbabato pa siya, pinutuman pa siya ng tinig sa ulo. Habang nakatingin lang ang kanyang inay, napakasakit para sa kanyang kalooban na makita ang kanyang anak na naghihirap. Kahit tayo dito na sa libutan, makita man natin ang ating mga anak na naghihirap dahil sa sakit na dinadala nila, dahil sa mga hinakit sa kanilang mga loob. Hindi nila naisip na napakahirap para sa isang ina ang makita ang kanyang anak na naghihirap. Dahil para sa isang ina, wala nang sasakit ang makita ang isang anak na inaruga mo nang simula. Dinala mo siya ng 9 na buwan sa iyong sinapupunan. Inalagaan, pinalaki, inaruga, ngunit pahihirapan lamang siya ng mga taong tinulungan ni Kristo. Pinagaling niya ang mga taong iyon, ngunit hindi siya naalalang tulungan. Kundi pinabayaan lamang siya na parusahan ng mga taong wala namang ginagawang masama sa kanila si Kristo. Puro kabutihan lamang ang ginawa niya, ngunit siya'y kinalimutan. Pinabayaan niya siya pagkatapos nilang tulungan. Tayo mga anak na sinasabi ni Kristo na bawat isa sa atin ay maging bukas ang ating isipan at puso sa mga taong nangangailangan. Kailangan tayo ay magtulungan, magdamayan sa oras na kailangan ng bawat isa ng karamay. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ay maging isang pamilya. Maging isa tayo sa bawat ginagawa natin. Ipalaganap lang natin ang kanyang mga salita at maging bukas ang ating isipan sa kanyang mga gawain. Dahil tayong mga nandito sa sanlibutan, ang gusto lang natin ay magkasama-sama tayo sa pangako na buhay na walang hanggan ng Panginoon. Kaya tayo mga anak ng Diyos, panatilihin natin na palagi tayong tumawag sa Kanya, huwag tayong makalimot. Kung tayo mga anak niya na bilang isang ina, palagi natin tatandaan na ang mga magulang natin ay hindi dapat natin sila kalimutan kahit saan man tayo magpunta. Kahit saan man tayo dalhin ang ating mga paa, palagi natin aalalahanin ang ating mga magulang. Dahil ang hirap at sakit ng kanilang tiniis ay talagang hindi natin masasabi dahil napakahirap para sa kanila ang mga pinagdadaanan nila sa bawat araw, sa pag-aalaga pala ang sa inyo, sa pag-aaruga hanggang lumaki at magkaroon kayo ng buhay at magkaroon kayo ng sariling buhay. Nandyan sila palagi para sa inyo at sila yung taong hindi kayo iiwanan hanggang sa huli. Kaya sana sa pagdating ng panahon na hindi na nila kaya, nandyan pa rin kayo. Tinutulungan nyo, magkaroon man ng karamdaman, huwag nyo iiwanan. Palagi nyo silang babantayan, kayo ang mag-aalaga sa kanila bilang sukli sa kanila, sa mga
magulang bilang isang anak sa kanya dahil kahit na tumanda na inyong mga inay, nandiyan kayo yung kahit sa huling hininga nila hindi niyo sila pinabayaan. Sila pa rin yung inyong minamahal ng lubos dahil ang ating mga magulang sila yung mga taong maggagabay sa atin at hindi tayo iwanan kahit man sila ay pumanaw na, tayo pa rin ay palagi nilang susubaybayan, hindi niya tayo iiwanan. Malaki talaga ang ating mga utang na loob sa ating mga magulang dahil sila ay ang taong talagang nagpatuloy at hindi bumitaw sa atin. Sila yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. Palagi nila tayong ginagabayan at hindi pinababayaan. At bilang sukli sa ating mga ina, atin silang alalahanin at huwag kalilimutan dahil sila lang ang taong nagmamahal sa atin ng lubos. Katulad na lang ni Maria na ang kanyang anak ay